Hello mga Kalodi Wops, welcome back to my YouTube channel. My name is Ram and you are watching Ram's Diary. Yeah. So yung mga Kalodi Wops, no, ang pag-uusapan naman natin ngayon is about sa mga tattoo. Kasi napakadami talaga nag-i-inquire sa akin nito kung pwede ba may tattoo. Although nasabi ko na siya sa iba kong vlog, pero sa tingin ko natabunan na siya. Kasi nga, sa sobrang dami na rin ng content na nagagawa natin, so hindi na siya na-scan or na nakikita ng mga ibang viewers natin. So gumawa ako ng separate video para sa tattoo. Alam nyo, pagkakalam ko kasi dito sa Taiwan, may dalawang klase ng factory or sa factory processing company. Okay, may electronics and food. Sa pagkakalam ko sa electronics talaga, wala namang problem kung may tattoo ka. Kasi ang electronics naman yun, hindi naman siya makaka-affect talaga doon sa product na ginagawa nyo. Unlike dito sa amin na food processing company. But, bibigyan ko kayo ng idea kasi sa food processing company, meron naman ako talaga nakikita na may mga tattoo. Okay? And also, to be honest guys, no, ang nagre-require lang talaga dyan is yung mga agency sa Pilipinas. Pagdating nyo kasi dito sa Taiwan, hindi naman talaga sa kanila maselan ang may mga tattoo kasi nga hindi naman siya ganoon kalaking impact kahit sabihin mo kahit sa food ka nagtatrabaho. Ano naman connect kung may tattoo ka? Diba? Siguro iniisip nila na kapag may tattoo ka, may mga complication or mga diseases na nakukuha. Kasi totoo naman talaga na may mga sakit ka talaga nakukuha once na nagpapatattoo ka. Pero depende yon. Alam ko nasa ink, nasaan, hindi yan sa ink sa karayom na ginagamit kung, di ba? Kung ni-recycle yung karayom na ginamit sa pagtatattoo. Tapos yung unang customer gumamit nun, may sakit, tapos na-transfer sa'yo. Then, if in case na take effect yun sa katawan mo, tapos nasa food ka, for example, nag-spit ka, o di ba habang gumagawa ka ng pagkain, tapos nabahin ka, tapos napunta doon, magiging contaminated. Alam ko ganun yung thinking nila dyan sa Pilipinas. But here, in Taiwan, hindi naman ho ganun. And also, meron akong mga kakilala na sinabi kasi sa amin doon sa agency na bawal daw tattoo dito sa Taiwan, lalo na pag food processing company. Pero nakalusot naman sila. So ang ginawa lang nila, nagtanong kasi ako, alam mo pag meron kang concealer, for example, maliit lang naman sa kamay, ka lang ng skin tone na tawag yun, concealer ba yun o foundation, parang ganun, basta skin tone mo. So natatakpan naman. And isa pa, pagdating naman sa medical, lalo pag sinasabi nila na magsabi na kayo kung may tattoo kayo kasi nga pagdating sa medical nakikita yan. Totoo yun, nakikita. Pero hindi naman kasi lahat ng doktor dinideclare na may tattoo kayo doon. Kasi naman di ko may tattoo. Wala naman yan sa wala naman yan sa doktor kasi. Depende rin yan sa doktor. Kasi nga iba, yung mga tattoo nila mas malaki, mas visible pa. Diba? Hindi naman nakapunta naman dito sila sa Taiwan o kung gaano kahigpit dyan sa Pilipinas, diba? So nasa yun yan, paano diskarte mo kasi kung gusto mo talagang mag-Taiwan, makakagawa ka ng paraan. Hindi naman hadlang yung tattoo talaga diba? Once tinanong ka na lang sa agency kung may tattoo ka, sabihin mo na lang wala kasi hindi naman nila titignan yan Tapos nga, gaya sinasabi ko, pag sinabi nila na parang tinatakot ka lang kasi na pagdating sa medical, makikita rin yan. Kaya kung nagsinulin ka, sayang, ganyan. Siyempre, mawawala ka na ng confident. Paano yung mga kakilala ko na nagawa yun? Diba? Nandito na sila sa Taiwan. Depende na rin sa'yo kung malakas ang loob nyo po. No? Kasi, sa totoo lang, dito naman halos wala namang discrimination kasi talaga sa Taiwan. Sa Pilipinas lang yan nangyayari. Kaya, diba, sayang naman yung nangangarap na magtrabaho dito sa Taiwan para guminawa yung buhay. Kaya nasa inyo yung magpapa-apekto kayo. Basta ako, may mga kilala ako, may nakikita ako na may mga tattoo. Kasi hindi nga sila ganoon ka higpit dito sa Taiwan pagdating sa tattoo. Ang dami namang mga nakikita ko nagtatrabaho na may mga tattoo. Di ba? Who cares? Diyan lang naman talaga sa Pilipinas yan Kaya nasa inyo na po yung paano diskarte. Though marami naman kayo makikita ang tutorial sa YouTube kung paano
i-conceal yung mga tattoo, anong gagawin nyo. Yan nga, nag-share ako sa inyo yung sa concealer nga or foundation. And then also kapag mas tinanong kayo, deny nyo na lang muna. Kasi diba, tahimik-tahimik lang. Lalo kung di naman visible yung tattoo nyo. Kung nasa likod, diba, nasa paa, banda, kasi natatakpan naman yan na pantalon. Basta wag lang dito na visible talaga. Kung nakatago naman yan, mas mas malaki yung chance na makapunta kayo dito ng Taiwan. Pero nga, kaya yung sinabi ko, may mga visible nga na nakakatakas. So, talagang discard nyo na lang yan kung paano nyo yan gagawa. Diba? Kasi, hirap naman yung tattoo nyo. Yun pa yung magiging hadlang para maabot yung pangarap nyo, makapagtrabaho dito sa Taiwan and makapag-ipon. Bakit din kasi talaga kinapapatato? Pero wala naman kasi, alam ko naman na arts yan. Pero ako talaga sa isipan ko dito naman sumagi kasi yung patato kasi what if kasi talaga dumating yung araw na mag-apply ka tapos hindi or parang na-discriminate ka, sayang din kasi, diba? Pero hindi naman ako against sa nagpapatato. Kaya yun, sana nakatulong ng video na ito mga Kalodi Waps, and don't forget to hit the subscribe button, like, and notification bell. Salamat!